Alright, so bale ngayon naman magre-repair tayo nitong power window ng Toyota Revo. So okay naman siya, yung harap, and actually okay yung tatlo. Yan, so umakyat baba yan. Pati yung sa kabila, umaakyat baba din. Yan. So ang sirang part lang dito, itong sa likod ng driver side. So kapag nagta-troubleshoot ako ng power window, ang una kong chine-check yung kanyang kuryente or yung positive. So dito mo yan ma-check sa socket sa may switch. So tetesterin natin yan kung may positive siya. Yun, so nakita nyo may umilaw na isa dyan. So ibig sabihin yun yung kanyang positive. So di mo na kailangan i-check yung fuse or yung linya kung may putol. Ngayon, ang next naman nating i-check ay itong kanyang switch. So isaksak ulit natin yung socket and tanggalin natin tong socket naman papunta sa motor ng power window. So ayan, itetest na natin yung kanyang switch para malaman natin kung talagang motor yung kanyang sira. Kasi mamaya binaba natin yung motor tapos switch pala yung sira. Syempre sayang yung effort and pagod. So ayan, down. So yan, up. Ibig sabihin yan yung pataas. Yan. And itong kabila naman, yan dapat yung down or pababa. Yan. So okay itong kanyang switch, may up and down. Ibig sabihin yan, ang sira ay yung motor. So ibababa natin yan. Tanggalin lang natin yung 4 na tornilyo na yan. So ayan, naibaba na natin yung kanyang motor. So para sure na motor yung kanyang sira, ito, i-tester pa natin. Rekta yan. Kung iikot. Yan, hindi talaga umiikot yung kanyang motor eh. Nag-i-spark lang. So ibig sabihin yan, may tama talaga tong motor. Yan, pati kahit kabilaan yan. Yan o. So bago natin mabuksan yung kanyang motor pala, kailangan muna natin siyang baklasin sa kanyang mechanism. Yan yung nakakabit sa bintana mismo. Yan. Para mabuksan natin tong motor. So after natin matanggal sa kanyang mechanism, pwede na nating buksan tong motor. Yan, tanggalin lang natin ang 3 tornilyo. Basa. Nabasa. Oh, sumama yung magnet. Pati magnet tanggal. So ayun, nakita nyo, di ba sumama yung magnet? So hindi normal yun. Dapat once na hinugot natin yung armature dyan sa body nya, hindi sasama yung magnet. So isa na yun sa ayusin natin maliban dito sa pag-overhaul. Isa rin na pwede nyong tignan yung gear nya dito. Ito, papakita ko. Ayan o, yan, yung gear na yan. Dapat kaya niyang maikot ng kamay mo lang. Kapag hindi niya yan kaya, ibig sabihin stuck up pa yan sa loob. So hindi makakaikot yung motor mo nun. May chance pang masunog yung armature mo. So yun lang yung sira nitong power window na yan. So yan, simulan na nating linisan to. So habang pinapatuyo natin yung nilinisan natin, bale ididikit na ulit natin tong kanyang magnet. Tanggalin lang natin tong kanyang mga excess na dumi, mga dumikit-dikit na kalat. So ang gagamitin nating pandikit dito itong bulldog or kahit may tiban, pwede na yun. Kapag epoxy kasi matagal siyang tumigas and may chance pa na iangat niya yung yung magnet lalo pag makapal.
So, itong mighty band naman, okay naman na to. Makapit na yan. Papakita ko sa inyo. So, yan, itututok nyo lang ulit siya sa, nakikita nyo yung guide na yon. So, bali hanggang dyan dapat yung magnet, yung guide na yan. Yan, no? So, kabilaan yan. Kahit mapagbaligtad mo yung magnet, basta dun yung guide nya. Yan. So, lagyan lang na natin mighty band dyan para dumikit. Kabilaan. Pati yung mga gilid-gilid nya. Yan. And ito rin kabila. Yan. Make sure na nakatapat siya dun sa guide niya. Kasi kung hindi, lalagpas yan dun sa body ng armature. So may chance din na hindi siya umikot or kaya sasayad siya. Yan. So patuyuin lang natin yan. Yan na. Oh, di ba? Malinis na. Yung carbon brush niya naman mahaba pa. So hindi pa natin papalitan yan. Yan yung kabila niyang carbon brush. Tinanggal ko muna. Sa naman pala, pag-assemble, tuturo ko rin yung tips mamaya para hindi kayo mahirapan at para hindi nyo rin maputol yung carbon brush. So ayan, matigas na yung nilagyan natin ng mighty band. Tingnan nyo, i-check natin kung sasama pa ulit yan. Yan, no, sinunod na natin yung armature. So pag hinugot natin yan, dapat di na sumama. Ikot-ikot nyo din kung may sayad. Yan, no, di ba hindi na sumama yung magnet. Madikit naman yun eh. Yan. So okay na yan, na-assemble na natin to. So, sa pagbabalik naman sa pag-assemble naman, kailangan nyo munang ikawit yung carbon brush. Ito, papakita ko sa inyo. Kasi kung hindi nyo yan ikakawit, mahihirapan kayo lalo pag mag-isa. Yan, no, kakawit nyo yan dyan sa parang plastic na stick dyan. Yung wire ng carbon brush, ikawit nyo dun. Yan. Tapos pag naikabit nyo na yung armature, tanggalin nyo lang sa kawit para itulak na ng spring yung carbon brush. Yan, ganyan, no? Sa kabila din ganon. Yan, tanggalin nyo rin sa kawit. Yan. Tapos make sure na hindi siya didikit or hindi siya hindi kakainin ng armature yung wire. Kasi pag sumama yun sa ikot, mapuputol. So, yun lang. Babalik na natin to, tas iti-test na natin kung iikot na tong kanyang motor. So, yan, test na ulit natin siya. Diba kanina nag-i-spark lang? Ngayon, dapat iikot na to. Ayan, no, umiikot na. Clockwise. So, pag babaliktarin mo yan, counterclockwise naman yan. Alright, so all goods na to and sasalpak na natin.